Invasive na ito at tasty na rin kung maituturing. Kaya't ito yung gustong gusto kong lutuin. Soft Chinese turtle shell mga lodi. Tasty nga ito kung maituturing sa karamihan ng mga magsasaka. Lalong-lalo na sa may mga palayan at may palaisdaan. Sa kadahilanang kinakain nga nito ang mga similya ng isda sa palaisdaan at sinisira naman nito ang mga palayan. Saglit ko lang itong hinalbusan para matanggal yung lansa sa kanyang katawan. Mabilis nga palang magparami ang mga ganitong pagong mga lodi. Sa sobrang bilis nga nilang magparami ay nakakarating na sila sa mga ilugan. At sa bansang Thailand, ito ang mga paborito nilang lutuin. Kaya yung iba ginagawa nila ng paraan at pinagkakakitaan. Kaya kung mapapansin nyo mga lodi ay napakataba niyang kanyang karne. Parang karning baka lang na galing sa New Zealand. Wow! Pati ako nga ay hindi makapaniwala dahil ganito nga pala siya kataba. Halos mga bituka nga lang yung mga itinapon ko rito. Ito na mga idol, oh, yung karne niya. Talagang solid na solid, parang karne ng baka. Yan, oh, grabe. Para matanggal ang lansa ay saglit kong isinalang para mapakuluan ang kanyang laman. Saglit ko nga itong iniwan para kinudkod na niyog ay mapigaan. Alam nyo bang dito sa Negros ay ito na rin ang hanap buhay ng iilan? Sa mga ilog ang kanilang pinipiling puntahan para maghagilap ng ahas pagong at mayroon ding pagkakakitaan. Para bawat pangangailangan sa araw-araw ay matustusan. Alam nyo bang dito sa amin ang bintahan ay meron ding kamahalan? 250 to 300 pesos nga sapat na sa isang kiluhan. Nang matapos pakuluan at mahugasan ng laman, ito na ang hudyat para mga laman ay ilagay sa ginisang sibuyas, bawang at luya para magkaroon ng aroma. Binudbura ng paminta pang patibay ng lasa. Sa toyo ng hiram ng lasa at di mawawala ang suka sa adobo na may bitsin papatimbang ng lasa. Shoutout ka pala kay Ma'am Aiza B. Magayon Claridad. Lagi ang nanonood simula umpisa. Nang bahagyang matuyuan ay gata naman ang isinunod na isinalang. Hindi rin mawawala ang siling maanghang, pampagana sa pagkainan. Nagdagdag na rin ako ng konting asin para sa insaktong lasa. Takpan lang natin at iwanan hanggang matuyo ang kanyang sabaw. Shoutout nga pala sa lahat ng nanonood, saan mang sulok ng mundo. Kung umabot ka sa part na to, pwede ka bang mag-comment kung saan kang lugar na nanonood ngayon. Gusto ko lang kasing malaman kung hanggang saan umabot ang video na to. Malay mo, ikaw na yung susunod na isa-shoutout ko. Ilang saglit na lang ay malapit na itong maluto mga lodi. Kapag ganitong itsura at nagmamantika na ay pwedeng na ito mga lodi. Grabe, sa unang tikim pa nga lang ay nakakatakam na mga lodi. Nagluto na nga rin pala ako ng bigas na mais, yellow corn kung tawagin sa amin. Ito nga pala yung bigas na kinamulatan ko mga lodi. Sinasabi ng iba na pagkain lang daw to ng manok. Hindi kasi nila alam na may bigas din pala sa mais. Alam nyo bang napakasustansya ng bigas ng mais? At mas matibay ito sa busog sa tiyan kaysa bigas ng palay. Pero sanayan lang din dito dahil kapag hindi ka sanay dito, sigurado kakabagin ka nito. Nasanay kasi kami sa probinsya noon, ang bigas namin ay bigas ng mais mga lodi. Ito yung bigas na aking kinamulatan. Luto na pala ang ating adobong ginataang pagong mga lodi. Itsura pa lang ay napakasarap ng lantakan. Tapos partneran mo nitong 24 carats na kanin, ay napakasarap. At syempre panulak na San Miglite mga lodi. Masarap na ulam. Di pulutan. Tay nga, tay. Sabay na ito yung masarap na. Sarap. Tapos na kaming dilaw. Lambot na tay. Ito yung ano niya, ilalim. Ito dibdib. Ito yung dibdib na ako. Sarap. Malasang malasa. Ito yung ano niya, yung shell. Ulam di pulutan ang ano nito. Pero lambot na shell.